Adobo sa kamote naman ang lulutuin natin ngayon. Kakaibang experience at kakaibang sarap ang matitikman nyo ngayon. Kakarating ko lang pala to galing palengke. Wala na akong sinayang na oras. Uumpisa na natin ang pagluluto. Mayroon tayo dito quarter legs na chicken. Isang buong breast chicken. Hihiwain lang natin sa 6 to para dumami at umabot yung ulam namin mamaya hanggang gabi. Ganyan kami katipid ngayon. Ulam namin pang tanghalian hanggang gabi na yan. Gagamit pala tayo dito 3 pirasong kamote. Kahit anong kamote pwede nyo gamitin dito. Yung ginamit kong varieties pala na ito ay ubi siya, pero pwede din naman kayo gumamit ng kulay puti. Kahit ano pwede. Babalatan muna natin. Sa pagbabalat naman may dalawang way sa pagbabalat. Pwede pa slice na pagbalat, pwede din pa kiskis na pagbalat na katulad yan, kinikiskis ko siya. Kung pa slice kasi ang pagkahiwa mo, minsan napapakapal yung pagbabalat mo, diba? Pero kapag pakadkad naman maganda kasi mismong balat lang talaga ng kamote ang makakadkad mo. Hiwain muna natin yung kamote ng pahaba, tapos hihiwain natin ang pa-cubes. Pero kapag malalaki ang kamote ang gagamitin nyo, tansyahin nyo na lang ha na pagkahiwa nyo ay pa-cubes na bite size. Gagamit pala tayo dito aswiti seed pang pakulay. Nilagay ko lang sa medyo mainit na mantika. Nung lumabas yung kulay niya, hinahon ko na agad yung buto ng aswete. Tapos nilagay ko na din yung bawang, paminta. Maglalagay din tayo pang pabango, laurel. Saka natin gigisahin to hanggang lumabas yung mga aroma nila. Mas maganda kapag naigisa natin ng maigi yung ating mga lamas para lalong sumasarap. Saka natin ilalagay yung ating manok. Gigisahin lang natin sa mga lamas para manuot talaga yung mga pampalasa sa ating manok. Kapag naigisa natin ng maigi, kakaibang sarap talaga yung matitikman natin. May pagkakamali pala ako dito. Hindi ko pala naon yung camera nung nilagay ko yung oyster sauce sa katoyo. Kaya magic na ilagay ko na agad dyan. Pagpasensyahan nyo na ha. Yung sukat pala ng oyster sauce natin, 3 kutsara, 3 kutsara din na toyo. Sinabay ko na din dyan yung ating kamote. Hindi na din ako naglagay ng asin dyan. Naglagay na ako agad ng tubig. Pag nag-reduce yung ating sabaw, magiging malasa na yung ating adobo sa kamote. Pakukuluan muna natin ng mga 20 minutes. Tapos tingnan muna natin kung malambot na yung ating manok at kung naglapot na siya. Masyado pang masabaw yung ating adobo at medyo matigas pa yung kamote. Tinikman ko muna, okay na yung lasa, kaya nilagay ko na agad yung nilagang itlog. Wala na akong dinagdag na pangpalasa dyan, asin hindi na ako naglagay. Yung mga pangpalasa lang talaga nilagay ko, oyster sauce, saka toyo, tigta 3 kutsara. Tapos naglagay na din ako ng suka, 2 kutsara. Wag muna natin tatakpan at wag natin hahaluin. Pinakuluan ko ulit ng 10 minutes, pero depende pa rin ha, kung matanda na manok ang gagamitin nyo, syempre mas mahaba yung time sa pagpapakulo. Pagkalipas ng almost 30 minutes ng pagpapakulo, lumapot na yung pinaka-sauce natin, tapos nadurog na din yung kamote. Hudyat na naluto na yung ating adobo sa kamote. Naglagay na rin ako agad dahon ng sibuyas para aesthetic naman yung adobo natin sa kamote. At kung umabot ka na sa part na ito, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers at sa mga kababayan nating OFW. At gawain nating mga Pinoy na simutin yung pinaglutuan ng adobo, diba? Kinayod ko yung bahaw dyan para masimut talaga natin yung natitirang sauce, kasi alam nyo naman nandyan yung pinakamasarap sa huli. Kung nagustuhan mo, paki-share, paki-tag na rin sa mga kaibigan mo, kapamilya mo, kabarangay mo, at hindi natin pwede na hindi natin matikman to.